Hi guys! Welcome again sa ating learning channel, Grammarian Rivera. Kung bago ka sa ating channel, huwag kakalimutan mag-subscribe, like, and share. Also, hit na din ang ating notif button para laging updated. And also, your comments and feedbacks matter, kaya just leave them below. At ngayon nga ay ibang course subject naman tayo. So, we will deal with creative nonfiction. So, ayan po yung una nating lesson. No? And it is defined as, yan, other terms sa kanya ay literary nonfiction or narrative nonfiction. And it is a genre of writing that uses literary styles and techniques to create factually accurate narratives. No? So, kung i-breakdown natin into two, ang word na creative nonfiction, creative refers to the use of literary craft or the techniques na ginagamit ng mga fiction writers, mga playwrights or mga nagsusulat ng mga dula, pang teatro, no? And poets na mga nagsusulat ng mga any form of tula. No? Habang ang nonfiction naman ay factually accurate prose, no? About real people and events. So kung pagsasamahin sila, ito ngayon yung ang writer ay kailangan gumamit ng mga fact-based story, pero ang paraan ng pagkukwento nila ay in an imaginative way. Medyo hanep, di ba? This is not an easy task as it sounds because nonfiction kasi ang mga writers must be dedicated to preserving the truth of their stories, no? Concentrated pa rin dapat doon sa basic ng isang kwento like who, what, why, where, when, and how, no? Dapat nandun pa rin 'yon. Kaso kailangan mo siyang injectan ng creativity, no? Using another perspective. Kagaya sa isang camera lens, you have to allow, no? Or yung the writer should allow to focus the reader's attention and engage his or her imagination sa isang compelling, vivid, and dramatic manner. Hindi siya straight facts na parang sa mga balita, sa mga research or thesis, no? May touch of creativity like, imbes na sabihin mo, pinanganak si Rizal noong June 1981, pwede namang sabihin mo siya in this way, no? Describe mo ano yung panahon meron noon, kamusta ang buhay that time, para sa ganun mas manuot ang kwento at detalye sa utak ng mga makakabasa. And iyon nga, ang ibang tawag dito ay literary nonfiction or narrative nonfiction. From the word itself, hindi siya gawa-gawa, makatotohanan siya. Pero lalagyan mo siya ng creative touch para mas kaakit-akit ang atake. So, iyon. Then, let us talk naman sa mga conventions of creative nonfiction. No? Or paano ba ginagawa ang mga creative nonfiction writings? No? So, first to consider ay yung tinatawag nating objectives, no? It aims to both entertain and share human experience. Kung ikukumpara sa mga technical or academic writing, ang creative nonfiction, no? Ang goal kasi ng mga technical or academic writing ay to instruct and inform the readers, habang sa creative writings naman or yung mga fictional, no? Ang goal naman ay to entertain the readers, no? Pero kumbaga, pag ginawa natin itong creative nonfiction ngayon, combination siya ngayon ng dalawa. Plus, meron pa siyang to share human experience. So, ayun yung magiging goal niya, no? Yes, mas personal sila dahil it can be based on someone experience or pwedeng your own story or history. And then we also have the content. Ayan, so ang sabi dito, factually accurate and written with attention to literary style and technique. So again, mixture na naman siya ng academic writings like yung mga thesis, journals na purely about presenting facts at ng creative writings na nagre-revolve lang sa author's imagination, no? Kasi ang creative nonfiction, no, gagamit ang author ng imagination, no, based sa kanyang mga na-experience, no? At ayun ang magiging tool niya paano niya magagawang engaging or vivid ang kwento given na puro facts ang ilalahad niya. So, gagamit siya ng mga literary techniques like mga figures of speech, idiomatic language, no? Para may flavor ang presentation niya. Like if magkukwento tayo ng karanasan natin sa napuntahan nating lugar or bansa, hindi pwedeng ang plain lang ng pagkakasabi na nagpunta tayo sa Baguio, no? Malamig nga talaga doon. Hindi pwedeng gano'n, no? Nasa ganitong degree Celsius ang temperature. Dapat may mga gano'n tayong ano, no? Mga sinasabi, no? Instead na gano'n, we can see na malinaw pa sa sikat ng araw ngayon kung bakit dinadayo ang Baguio. Napakalamig ng klima na talaga namang kailangan mo ng may kayakap pag bibisita ka. Di ba? Medyo mas compelling siya, no? Tapos dadagdag mo siya na mabubusog ang iyong mga mata sa iyong mga makikitang mga tanawin. So, hindi pwedeng basta-basta ka lang mag-enumerate na, eto yung makikita mo, no? Eto yung mga pwede mong bisitahin. No, no? Kailangan mo siyang paraanan. Gawin mo siyang creative. Sana na
Gets nyo, no? And of course, we have the audience. So, ang sinasabi naman dito sa audience, typically broader than audiences for scholarly writing. No? So, pinakamalawak kasi sa lahat ay yung audience ng creative writing. No? Pero kumpara naman sa technical writing, no? Na halos pang intelligenteng tao lang yung mga ganon, no? Di hamak na mas malaki ang sakop na audience or maaabot na audience or readers ng creative nonfiction. Lalo sa panahon natin ngayon na everything is one click away sa internet, mahalaga na haluan ng kakaiba or malikhaing sangkap ang ating mga sinusulat. Gaya ng ibang mga vloggers, di ba, kung makita nyo sila, hindi lang nila sinasabi sa mga cooking vlog nila na maglalagay tayo ng bawang, sibuyas, no? Instead, they say na maglalagay tayo ng sibuyas na paiyakin ka rin habang sinasaktan ka, no? Samahan na rin natin ng bawang na pangontra sa mga maligno at aswang. Yung parang hindi naglalagay sila ng something na pwedeng ikatuwa ng kanilang mga readers, no? And then, maglagay ng suka na sing-asim ng kilikili niya. Something like that, no? Kasi mas ma-enjoy yun ng mga makakapanood or ng mga makakabasa. Though, fact-based, hindi nawawala yung, sabi nga, essence ng mga evidence na meron tayo. Of course, meron din tayong tinatawag na diction, no? So, a combination of formal and creative language. So, usapang word choice tayo dito, no? So, eto na naman, imimix mo talaga ulit ang technical at creative writing kasi you need to use both formal and creative language, no? May mga information o words na di natin mapapalitan dahil iyon na ang nasa datos or mga facts, no? Na sinusundan or pinagbabasehan natin. Pero pwede nating pagandahin ang presentation nito using creative words. Kunwari, ang topic ay tungkol sa jeepney phase out. Sinabi na papayagan pa rin silang pumasada pero hindi na makakasali sa mga kooperatiba, no? So, we can present it this way, no? Guguhit muli ang malaking ngiti sa mukha ng bawat tsuper dahil sa muling pagpayag na magamit muli nila ang mga lumang jeepney pampasada. Subalit ahataw din ang kalungkutan agad dahil hindi naman na sila maaring makilahok sa mga kooperatiba. So in that sense, no, ipasok natin yung pagka true nung ating mga information or ng ating narratives. Pero andun pa rin yung creativity. No? So pagdating naman sa structure, which is defined as it overlays facts with traditional conceptions or dramatic structure, sa part na ito, ang technical or academic writing ay sistematiko. No? May isa silang sinusundan na pattern. No? Ang mga parts ay di pwedeng mawala or maligaw ng landas. No? Like ang introduction ng essay or ng thesis, di ba? Laging ayun yung pinaka-start. Tapos followed by rationale, ng objectives, ng thesis statements. No? Habang ang creative writing naman ay dinedefine ang structure as artistic. Hindi usapan ang length or haba guys sa mga tula, no? Pero may meter na sinusunod doon. No? May rhyming, may central theme. Pero dito naman sa creative nonfiction, kumbaga binabalutan or binibihisan natin ang mga facts at ginagawang mas madrama ang arrive, no? Para makuha ang pulso at puso ng mambabasa, no? Like hindi lahat ng mga bayani ay namamatay sa digmaan. Kagaya ni Gato Rizal na namatay na tanging panulat ang armas. So, pwede sabihin yung gano'n, no? Or lumolobo ang bilang ng mga batang nabubuntis ng maaga. Ang tanong ay handa na ba silang maging mga ina? No? Isa si Jessa, di niya tunay na pangalan sa mga nagdadalang tao sa namurang edad pa lamang. So parang ganon, po pwede natin tayong mag-present ng mga ganon based on facts pero napaka creative ng pagkakasulat. No? Hindi stricto yung structure niya. Gaya sa mga thesis na dapat may intro muna, dapat may rationale, may research gap, no? Tapos yung gagamitin mo lang na language ay napaka-formal, bawal yung mga shortcuts, slang, no? Yan. Ang mahalaga dito sa nonfiction is pwede mo siyang i-intensify gamit din yung iyong mga choice of words. And of course, yan, we have the forms and the types. So we have the literary journalism, biography, autobiography, true narratives, and testimonyo. So ilan lang ang mga yan at i-discuss nga natin sila isa-isa. So first sa forms natin ay ang tinatawag nating autobiography. So it is a written account of the life of a person written by him or herself. Yung Tagalog, kwento ng buhay or talambuhay na ikaw mismo ang may kwento at nagsulat. No? From the word auto which means self, di ba? Ang example nito ay ang The Diary of a Young Girl. No? Kung familiar tayo, The Diary of Anne Frank. So that is a book na it is actually written in the Dutch language, no? And the diary was kept by Anne Frank habang siya ay nagtatago for 2 years with her family during the Nazi occupation of the Netherlands. So, ang book ay na-publish in 1947 sa halos or higit 60 languages.
Ang ilan sa mga quotable and creative lines mula sa librong iyon ay sabi, the first quote, "In the long run, the sharpest weapon of all is a kind and gentle spirit." Then, isa pa sa mga tumatak na linya ay yung, "In spite of everything, I still believe that people are really good at heart." No, parang it's more of ano no, ang pagiging mabuti, hope, no? And I think a lot but I don't say much, no? Ang iba pang example ng mga autobiography ay yung kay Michelle Obama, which is entitled Becoming, and yung Born a Crime, Stories from a South African Childhood by Trevor Noah. No? Then, of course, we also have biography. So, it is a detailed description or account of a person's life written or as told by someone else. No? So, talambuhay din ito, no? Pero ang nagsulat ay ibang tao, hindi yung sarili mo or sarili nung may kwento, no? So, one of the famous biography ay ang The Biography of Steve Jobs na sinulat naman ni Walter Isaacson. No? Sa pagkakasulat ni Walter, ganito niya nilarawan ang nangyayari kay Steve Jobs. Sabi niya, "I remember sitting in his backyard in his garden one day and he started talking about God. He, pertaining to Jobs, said, no, sometimes I believe in God, sometimes I don't. I think it's 50-50 maybe. But ever since I've had cancer, I've been thinking about it more and I find myself believing a bit more. Maybe it's because I want to believe in an afterlife. That when you die, it doesn't just all disappear. The wisdom you accumulated, somehow it lives on." No? So, ang iba pa sa mga sikat na biography ay yung True Believer, The Rise and Fall of Stanley, written by um, Abraham Reisman. No? At saka yung kay Catherine the Great, Portrait of a Woman, na sinulat naman ni Robert K. Massey. So, ayan. No, hope you find time to read such. No? At ang panghulingan natin, or pang-third rather, we have the literary journalism or the reportage. So, it is a report on an event, history, or an actual case based on direct observation, investigation, or thorough research and documentation. So, isa sa mga example ng literary journalism or ng reportage is Letting Go. No? What should medicine do when it can save your life? So, that is the title, written by Atul Gawand. No? The New Yorkers. Yes. So, about ito sa um, moral and physical struggles um, of end life care. No? Then, may focus din siya sa view na how does a physician balance the effort to prolong life with the fact that most of us would prefer a death that is peaceful and non-medicalized. And Gawan brings analysis and intelligence to a story that moves through the experience of several different kinds of patients. No? Kasi may patient na babae na bigla niyang nalaman na may cancer pala siya noong 39 weeks pregnant na siya, no? Tapos meron din siya naging pasyente na 72 years old na babae. Tapos nagkaroon siya ng mga multiple health problems. Tapos nakarely na lang siya sa oxygen tank, no? So kaya nagawa niya yung ganong reportage or literary journalism. And of course, okay ding basahin yung The Innocents Abroad by Mark Twain. And Mark Twain is napakatanyag, no, na writer niyan. May mga world masterpieces na pinag-aaralan kasama yung kanyang mga gawa. So, napatanyag siya sa pagiging writer ng Tom Sawyer or The Adventures of Tom Sawyer tsaka yung The Huckleberry Finn. And of course, sa libro, sa sinulat na literary journalism na ito ni Mark Twain, so he recalls the times when no one thought that neutrality, no, would one day become one of the hallmarks of the right journalism. No? Ayan. Kasi dati talagang may mga ano 'di ba? May mga papanigan, no? Meron kayong mga bias, no? So doon parang ayun yung mga panahon na wala pa daw kinikilingan talaga yung mga reporters, no, or mga journalists. Another form or type is we have the true narrative, no? So it is a narrative essay about a true story of something that happened to someone, usually told to illustrate an insight. So we have for this, My Mother, na sinulat ni Laurie Ann Proust. So ganito ka-creative ng isulat niya ito. Sabi niya, "I could find endless words in the thesaurus to describe my mother, but the one word that stands out above the rest is incredible." Ayan, so personal na yon. And then, um, kung itutuloy natin babasahin yun, of course, we will know why incredible ang pagkakadescribe niya sa kanyang nanay, no? So, ang ibang tawag sa true narrative ay personal narrative kasi it is based on your own experience to describe a certain point, no? And then, okay ding basahin
or okay din as example ng true narrative, yung Into Thin Air by Jan Cracker, no, 1997, na about um, kay Jan Cracker, as a journalist and a mountaineer, no, na nakarating sa tuktok ng Mount Everest. And on that day, naging terrible ang lahat because there's a terrible storm na um, nag-hit sa mountain, no, kung saan kinuha ang buhay ng 5 sa mga kasama niya. No? Kaya parang nagkaroon siya ng guilt kasi parang niyaya niya lang yung mga yon, no, and then all of a sudden siya pa yung nagdala ng trahedya or parang siya ang naglagay sa katapusan ng buhay ng kanyang mga kasama. So again, ang pagkakaiba ng true narrative naman sa autobiography at biography, do pareho silang life story. Hindi kasi ito buo, no, kagaya ng dalawa. Parang one part lang ng life ang ifo-focus to illustrate an incident para magkaroon tayo ng mga insights, no? Just like yung nangyari nga doon sa ating binigay na example kay John Crocker, no? And of course, we have the travelogue. So, it is a story of the experiences encountered by someone while touring a place for the pleasure of travel. So, ang sabi dito, ang example dito ay ang walking from Seattle to Chicago, no? Ayan. So, it is written by Anonymous. Ang creative line doon, sabi niya, the greenery in Washington State at this time is sometimes hard to describe in its heavenly sight. Diba? Ang grabe yung term niya, heavenly sight, no? So, ang ganda ng pagkakabuo, no? As okay din yung kay Dudhsagar Falls, Nature's Hidden Gem in Goa, no? Na sinulat naman ni Jayanti Chandra Seraka, no? At ang last form ay ang testimonyo. So it is a book-length story narrated by person coming from the margins of society, yung mga nasa laylayan, no? So magandang example nito ay ang Even Silence Has an End, no? So ano ba ang nakasulat doon? Sabi, ang excerpt doon ay mafe-feel mo na nire-relive yung mga moments ng isang protagonist or ng bida, no? So si Ingrid kasi doon ay nakulong, no? Kaya yung kwento niya doon is parang binubuhay niya muli or sinasariwa niya yung mga pangyayari sa kanyang buhay, no? Bilang isang captive or isang bilanggo, no? And syempre mga bilanggo is one of the people in the margins of our society. So pwede rin tayong magkaroon ng mga testimonyo na based sa mga sabihin natin yung mga LGBT members kasi ayun yung mga margins of ano, 'di ba, ng society natin. O pwede rin yung mga poorest of the poor, no, mga ganon. Mga PWDs. So, iyon lang guys para sa ating unang video lesson sa creative nonfiction. For more future videos, stay updated to our channel. Salamat ng marami. Bye!